Wow naman, Sara Duterte, consistent sa kanyang no comment reaction kapag natatanong hinggil sa West Philippine Sea. Ayan na po, no? Yan tayo, no? Ah, bakit nga ba puro no comment lang itong si Sara Duterte? Siya ang pangalawang pinakamataas na posisyon sa ating bansa, no? Pero no comment reaction is not acceptable. Dapat may nasasabi hinggil sa ating West Philippine Sea kasi national issue yan eh. Kaya dapat meron tayong narinig mula sa kanya kung ano kanyang saloobin. Whereas na lang kung meron siyang kinalaman tungkol sa gentleman's agreement no na kanyang tatay no na si Digong. Sa mga ganyang pagkakataon dapat itong si Sara, punyetang tong si Sara to ay nagsasalita no. Kaya panoorin po natin itong kanyang latest na no comment reaction na naman no nung natanong na naman ulit siya ng mga reporters no. Ayan. Vice President Sara Duterte still mum on the West Philippine Sea issue. Duterte was asked about her stand on the issue on the sidelines of an event of the Education Department Monday. Here's how her exchange with reporters went. Yung comments, I think comprehensive na yung statement ni Congressman Paulo Duterte diba? About No comment lang? me and the West. Tama ba yan? Tama ba yan? No comment lang? Patuloy na pang-haras ng China sa atin sa West Philippines. No comment. As per, dito ko na lang po ma'am sa naval patrol sa activities po sa US, Australia, Japan, and the Pilipinas sa atin sa West Philippines. Opo, no comments. I think that question can better be answered by the Department of Foreign Affairs. Pero kapag kikibuloy, meron siyang sa na i-comment meron siyang official statement na ipinalalabas sa kanyang mula OBP office, no? Hindi yun tama. Pero kapag ang issue regarding kay Boloy na hindi naman ito national issue, bakit siya naglo-lawyering kay Boloy? Ang dami niya nasasabi. Di ba? Hindi naman siya dapat na nagsasalta regarding kay Boloy, pero bakit naglo-lawyering siya kay Boloy? Ano ang kanyang kinalaman sa mga kasong kinaharap ni Boloy? Siya ba ang lawyer nito? Pero kapag sa may West Philippine Sea, wala siyang talk, no comment lang. Unacceptable yan, Sara. Kunyeta ka. Hindi yan ang inaasahan namin mula sa'yo, no? Na ganyan lang sasabihin mo. Sa bagay, kung inyong matatandaan, nung during campaign period, itong si Sara, ni minsan, no, hindi umatin dyan ng mga debate. Bakit nga ba hindi siya umatin ng debate? Maaring wala tagang laman ng utak ni Sara. Or maaring strategy rin ito ng unit team that time kasi alam naman nila kung hayaan na sa Sara na mag-join sa mga debate, wala itong masasabing maayos, no? Tatalunin ito ng kanyang mga kalaban sa vice presidente na mga sinasabi nating aspirants na maging vice president that time, no? Tatalunin siya kung debate rin ang pag-uusapan. Kasi ngayon pa lang, di ba? Ito nga lang inquiry ni Risa Hontivirus eh. Di ba? Nang natanong siya, ang sabi niya, I have no respect for you. Tama bang sagot ng isang higher official yan? Nyetang yan, ganun lang. I have no respect for you. Unacceptable yung mga ganung sagutan, no? Sa mga kay Boloy, may nasasabi, marites lang. Pero kapag sa West Philippine Sea, pro-China ba? O sadyang wala tagang laman ang kokote. Kunyeta to, pa-vice president ka pa, tapos nag-a-aspire ka pa na maging presidente. So, nakita naman natin, narinig naman natin ang mga sinasagot ni Sara, no, sa mga nagtatanong sa kanya mula sa Senate inquiry at hanggang ngayon, no comment, unacceptable yung mga sagot niya. So, for the next election, no, sa national election, wag natin iboboto yung mga gitong klase ng tao, no. Wala naman palang laman ng utak. So, paano naman siya mag-a-act accordingly sa mga problema ng bayan, no? Kung ganyan palang wala naman pala siyang maisasagot kundi no comment. So ano asa natin sa isang opisyalis na no comment lang naman ang alam na isagot?